One, two, check, check, check. One, two. Crowd check, 1, 2, 1, 2. Okay, everybody. Ako po pala si DJ Koki. Kung mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po yung napapanood nyo, yung sa isang programa na namimigay ng mga papremyo, ng cellphone, at ng ano. Pero, ngayon, sumusuporta ako sa PDP Laban. Ang DJ Koki ba, papayagan yung pakiparty sa inyo ngayong araw? Alam niyo ang saya. Ang saya doon. Pero parang kulang dito. Para magsimula kayo, meron akong bago para sa inyo. Masaya dito! Pero mas masaya dito! Hindi magpapatalo ang lahat ng masikita! Eto sombrero kay Atty. G.B. Porto. Bukod sa sinusuportahan ko ang PDP Laban, sinusuportahan ko ng taos-puso ang aking kaibigan, musikero, senador ng bayan. Walang iba kundi si Number 10, Senator Mr. Jimmy Porto! Ladies and gentlemen, eto na po, the one and only Senator ng bayan, Mr. Jimmy Porto! Ayun mga hapon! Good afternoon, everyone! Nakalimutan ni DJ Koki na rally ni Pastor Piboleto. Pero salamat sa napakagandang intro. Speech o kanta? Kanta! Kanta! Sige, alam ko yan. Kakantahan ko kayo dahil paborito ko kayong kantahan. Pero, masalita ng konti. Okay lang? Konti lang. Gusto ko lang po magbuko sa inyo ng mga salubin. Psalms 19:12. Sino may alam? Teach us to number our days, O Lord, so that we may gain a heart of wisdom. Tagalogin po natin. Sana nakikinig kayo. Nakikinig ba kayo? Turuan niyo po kami, Panginoon, na bilangin ang aming mga araw upang matuto kami mamuhay ng may karunungan. Alam niyo po ba na napakahalaga ng numero? Numbers are important. 72 days na lang po
kailangan na boto para ma-impeach si VP Sara? Alam niyo po ba? 2/3. Ano po ang 2/3 ng 24? 16. 16. Tama, 16. 16. Ilan po ang natira sa 24 minus 16? 8. 8. Ibig sabihin, kung meron tayong 8 na senador plus 1, hindi mai-impeach si Vice President. Ilan po ba ang senador ng PDP Laban? 9. Ilan? 9. Duterte 9 ng tawag nila. Duterte 9. Isa-isayin natin. Bilangin niyo yan. Jimmy Bondo. Number 10. Babaw de la Rosa. Number 22. Bongo. 28. JD Hilo. 30. Raul Lambino. 34. Rodan de Marcoleta. Pastor Kibuloy. 53. Atty. Vic Rodriguez. 56. Philip Ipe. Mr. Efectivo. Salvador. 9 lang po ang kailangan natin para itigil ang pinakamalaki na injustice na gagawin sa atin ng Kongreso. Papayag ba kayo na 32 million ang botante ni VP Sara? Tapos, 16 na senators lang matatanggal na ang Vice President. Numbers are important. Teach us to number our days, O Lord. Bilangin po natin. At sa loob po ng 72 days, ano po ba ang pwede niyong gawin para matulungan kaming manalo? Campaign. Ipagdasal niyo po kami ng 72 days. 72 days po, maaari po ba tayong manalangin bilang isang katawan upang matigil na itong kabulos-lugar na ginagawa ng sarili nating pamahalaan sa atin? Pagdasal niyo po kami. Bago po ako kumanta, kakanta ba ako? Oh! Sige. Alam niyo po, bago ako kumanta, marami po nagtatanong sa akin kung ano po ba yung mga bala kong ihain na mga panukalang batas. Noong una po, napakadami kong pangarap. Pero ngayon, natuklasan ko po ang pinakamahalagang batas ay ang budget. Ang General Appropriations Act. Naiintindihan po ba natin lahat yan, yung batas na yan? Oh! Okay. Alam niyo po, sa Amerika, may nauuso ngayon yung DOGE, yung Department of Government Efficiency. Gusto niyo bang mapunta dito sa Pilipinas yan? Na meron tayong isang departamento na binabantayan ang budget kahit na namang magbabatas? Oh! Kasi meron tayong auditor. Kayo, nag-o-audit din kayo, di ba? Sino nag-o-audit sa Kongreso? Kami po, nabalitaan niyo ba ito? Kami ni Congressman Pantaleon Alvarez kasama ang iba pa. Naghain po kami sa ombudsman ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. Dahil po, doon sa falsification na naganap sa ating budget. Alam niyo yung mga blanco, di ba, sa budget? May blanco. Alam niyo po ba? Paano nagkaroon bigla ng laman yung budget? Blanco, biglang nagkalaman. Kasi nga po, dumadaan sa kamay ng mga tao. Kailangan po tayo mag-digitize. I-digital na po natin pati pagpasa ng batas para masunod ang mga binoboto ng inyong mga kongresista. Kasi ang nangyayari ngayon, lahat kayo bumoboto, no? Lahat kayo sinasabi sa congressman, bigyan nyo kami ng ganitong budget. Paglalaban nila yan sa kongreso, ipaglalaban nila, pagdating mo sa tuktok sa mga bycam, biglang binabago. Papayag pa kayo nun? Kailangan po natin ng true reform. Reformahin po natin ang bayang Pilipinas. Baguhin natin ang Kongreso.
seryoso ako. Kasi po, napakahirap naman talaga dahil buong buhay ko, nasanay po ako na pinaniligaya ko lang kayong taong bayan. Wow! Sana po, bigyan niyo akong pagkakataon na bukod sa awitan kayo, gusto ko rin pong makita. Yung 50 years old na po ako, alam ko hindi ako mukhang 50. Alam ko mukhang 49 lang ako. Alam ko po. Pero birthday ko bukas. Happy birthday! Joke lang. Sa Mayo pa, sa Mayo. Pagdating po ng susunod kong birthday, senador na po kami. Sana po pagbigyan niyo po ang Duterte Line na hindi lang po magpaligaya sa inyo ng ganitong pansamantala, kundi paligayahin po ang buong buhay ninyo. Yung mga tulay ninyo, mga eskwelahan ninyo, yung mga bahay ninyo, sana po tulungan niyo kami, tulungan kayo. Pero ngayon, kakantahan ko muna. Nung huli pong rally ni Pastor Ibuloy, ang kinanta ko seryoso, tunay na laya. Naaalala niyo ba yung tunay na laya? Oh! Dahil malamang marami sa inyo narinig na yun, babaguhin ko naman. Okay lang ba sa inyo? Love song naman ang nantahin ko sa inyo. O pili po kayo ng kanta, pumili po kayo, kasi ganyan po sa demokrasya, kayo ang pumipili. Ano ang gusto nyong kanta? I believe or let me be the one. Let me be the one. Sige. Sige, kakantahan ko po kayo.